Magandang buhay po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ako po ay maghahatid sa inyo ng mabuting balita mula sa salita ng Diyos. At ang ating pagbubulay-bulayan o pag-aaralan ay tungkol sa kaligtasan. Na ang kaligtasan, ito ay ang pinakamahalaga at importante po sa buhay ng isang tao. At ito ang dapat na maintindihan at na dapat na pahalagahan at tanggapin ng bawat tao ang regalo na kaloob ng Diyos sa atin. Before po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay pumikit po muna tayo at manalangin. Panginoon, nagpasalamat kami sa kanyang aga. Thank you, Lord, for the privilege na kami ay pamalandong sa imo pulong. Lord, buligi kami na maintindihan namin. Ikaw ang magtudlo sa amin, Lord. Continue to encourage your people once again. At sa mga nanghihina, kayo magpalakas. Sa mga malalakas, kayo ang maghahatag ng wisdom sa kanila to encourage, Panginoon, na mga nanghihina. Nawayang yaman ng inyong salita ay matanggap namin at higit sa lahat may apply namin sa aming buhay. We thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat sa bawat isa. Tinataas ko po ang lahat sa inyo ng may pagpupuri at pagpapasalamat. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Yung sinabi natin kaligtasan, ayan ay sa biyaya lamang ng Diyos, hindi sa mabubuting gawa ng tao. Hindi patungkol sa religion, hindi sa pagbibigay, pag-aabuloy, o ano paman, kundi dahil ito ay sa Panginoon lamang na siyang tagapagligtas. Ano ang kaligtasan? Ano ang pagtuturo o doktrina ng Kristiyano patungkol sa kaligtasan? Ang kaligtasan ay pagkalibre mula sa panganib at pagdurusa. Pag sinabi natin salvation is freedom from slavery of sin and death. Ang pagliligtas ay nangangahulugan ng pag-iingat at pag-aalis sa panganib. Ang salita ay nagdadala ng idea ng tagumpay, kalusugan at pagpapanatili. Minsan ginagamit ng Biblia ang salitang naligtas o kaligtasan sa pagtukoy sa panandalian at pisikal na kaligtasan, gaya ng pagkaligtas ni Pablo sa bilangguan. Kung babasahin natin sa Philippians chapter 1 verse 9, ang sabi dito, "At ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala." So, sa araw na ito ay marami tayong mga verses na babasahin para mas lalo po natin maintindihan at mag-connect sa ating mensahe na pag-aaralan sa araw na ito. So dito natin makikita na si Pablo ay naligtas sa biyaya lamang ng Panginoon. At hindi dahil sa siya ay magaling, siya ay may kakayahan, at kaya niyang gawin sa sarili niya na para makaligtas. Ngunit dito natin makikita na tanging ang Diyos lamang ang nagligtas sa kanya. Kadalasan ang salitang kaligtasan ay nangangahulugan ng kaligtasang espiritual o kaligtasan sa walang hanggang parusa. Nang sabihin ni Pablo sa bantay bilanggo sa Philippians or Pilipos kung ano ang dapat niyang gawin upang maligtas, tinukoy ni Pablo ang kanyang hantungan sa walang hanggan. So kung babasahin niyo po sa inyong mga Biblia sa Acts or Gawa chapter 16 verse 3 hanggang verse 31, hindi na po natin siya masyadong i-elaborate dahil mahaba po ito, pero ang pinapatukoy po dyan o pinapatungkol dyan ang pupuntahan ng tao sa walang hanggan. At hindi lang dyan kundi sa Matthew chapter 19 verse 24 and 45, ang kaligtasan ay hinalintulad ni Jesus sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nangangahulugan lang ang taong ligtas ay ang kanyang patutunguhan ay sa langit na bayan. At yun yung ipinangako ng Panginoon sa atin. Saan tayo naligtas?
yun yung katanungan eh. Saan tayo naligtas? Sa doktrina ng Kristiyano sa kaligtasan, tayo ay naligtas sa puot or tinatawag nating wrath, galit ng Diyos. O sa lalapat ng Diyos ng hustisya sa ating mga kasalanan. Kung babasahin po natin yung Roma o Romans chapter 5 verse 9, binanggit po dyan, lubha pa nangangayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So kita niyo po ang idea, ang galit ng Diyos, 'di ba? Yung grabing puot or galit ng Diyos. Pero ang tanging magliligtas lang pala sa atin lahat ay si Jesus din. Sabi niya nga doon, 'di ba? Sa pamamagitan niya lang tayo maliligtas, hindi sa pamamagitan ng simbahan, ng pastor o ng relihiyon o ng mabuting gawa, kundi sabi niya diyan sa pamamagitan lang ni Jesus tayong lahat ay maliligtas. Ang ating kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero kung babasahin muna natin, before natin basahin ng Romans 6:23, ang 1 Thessalonians 5:9, sabi niyan, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So biruin niyo po, ayaw talaga ng Diyos na tayong mga tao ay mapahamak. Pero kung titingnan po natin ang realidad, tayo mismo ang pumipili ng ating ikipapahamak. Because of our disobedience, because of our rebellious heart, ay tayo mismo ang pumipili ng ating kahahantungan. Pero yung Diyos, sabi niya dyan, tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi makatanggap tayo or magtamo tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So kung babasahin natin sa wikang Ingles, sabi dyan, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So kung babasahin natin yung Romans 6:23, sabi dyan, ang biblical na kaligtasan ay patungkol sa kaligtasang mula sa konsekwensya ng kasalanan. Dahil doon, ito ay nangangahulugan ng pagpapatawad at pag-aalis ng kasalanan. Sabi niya nga doon, for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi tinapos ng Diyos. Sabi niya doon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yun yung dapat nating ipagpasalamat, kasi hindi tinapos ng Diyos na ang kabayaran lang ng kasalanan kamatayan, tapos period, kundi ipinakita ng Diyos sa atin na palanggaan niya tayo. Ikaw at ako ay mahal tayo ng Panginoong Hesukristo. Sino ang gumawa ng kaligtasan? Tanging ang Diyos lamang ang makapag-aalis ng kasalanan at makapaglilinis sa atin sa kanyang parusa dahil sa ating mga kasalanan. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas. Malinaw po na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumatawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sarili, akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kita niyo po na binanggit sa Biblia na ang makakapagligtas lang sa atin ay ang Panginoon doon sa kaparusahan na nararapat talaga para sa atin. Deserve natin yun, pero diyan natin makikita yung tinatawag nating grace and mercy ng Panginoon. Pag sinabi nating grace, the unmerited favor of God, hindi natin deserve, pero ang Diyos binigyan na tayo ng karapatan na maging deserved natin na tayo ay mapunta sa langit, makapiling ang Panginoon. At sabi nga dyan, yung tinatawag nating mercy, ito yung deserve talaga dapat natin, ang impyerno. Pero ang Diyos natin, maawain, mahabagin, sabi nga dyan ay siya ay napako sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at muling nabuhay para magkaroon tayo ng pag-asa, pagpapatawad.
at sinasabi nating buhay na walang hanggan. And sa Titus chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Kita nyo po sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Not by works of righteousness. Tandaan po natin yan, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, hindi sa mabubuting gawa na ginawa mo o ginawa ko. Sabi niya dyan, but according to His mercy, He saved us. According sa biyaya ng Panginoon sa atin, ng habag ng Diyos sa atin, tayo ay naluwas. At diyan natin makikita na bilang isang tao, kung wala ka pang personal relationship sa Panginoon, kailangan mo ito. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong ikasarang. Wala tayong mahimo. Ang Diyos lang ang tanging pag-asa. At ang Diyos lang ang magtatawid sa atin mula doon sa tinatawag nating kaaliwan. Sa tinatawag nating lugar kung saan andun ang kasiyahan, andun yung pagmamahalan, andun nakapiling natin ng Panginoon sa langit na bayan. Paano nga ba nagliligtas ang Diyos? Sa doktrina ng Kristiyano, sa kaligtasan, iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung bubuksan nyo ang inyong mga Bible, sa John chapter 3 verse 17, sabi dyan, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan or ang kalibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kita niyo po ipinakita niya, mas lalo niyang binigyan ng linaw na hindi sa pamamagitan ng tao o ng relihiyon, ng simbahan, kundi sabi niya dyan, sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan niya. At isang napakasaya at magandang assurance na ginhatag sa atin ng Ginoo ay hindi na tayo hatulan, di ba? Kasi yun naman yung ang purpose ng Ginoo sa atin, na tayo iligtas or iluwas. At sa pamamagitan niya, ikaw at ako, tayo ay maluwas. Ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang pagkabuhay na maguli ang dahilan ng ating kaligtasan. Romans chapter 5 verse 10, sapagkat kung noong tayo ay mga kaaway, ay pinagkipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay magagliligtas tayo sa kanyang buhay. Kita niyo po kung hindi na pa ako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, walang ibang babayad, walang ibang pangtubos, walang bulong sa kasalanan or sala, tanging si Kristo lamang. At ang sabi diyan, tanging yung buhay niya lamang yung paraan para tayong lahat ay mga ligtas. Ikaw at ako, tayo ay maligtas. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, at ito ay regalo ng Diyos na hindi kayang bayaran ng sino man. Ephesians chapter 1 verse 7, na sa kanya ay mayroong tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. And Ephesians chapter 2 verse 5 and verse 8, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Kita nyo ang linaw-linaw. Because of the grace of God, we save us. Kailangan lang ng tao manampalataya. Kailangan mo lang, sabi nga dyan, magsarig, magtuo sa ating Ginoo na siyang ating manluluwas. At ito'y makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. And Acts chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas.
Hindi sa pangalan ni ganito, hindi sa pangalan ni pastor, hindi sa pangalan ng kaibigan mo o mga taong malapit sa'yo, kundi sabi diyan, walang iba. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas, kundi sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. At bilang paalala ulit sa atin at paghahanda, kasi ang paghahanda dito pa lang sa lupa na habang nabubuhay ka, kasi pagpatay ng isang tao hindi ka na makapaghahanda. Kung buhay ka pa, kailangan mo maghanda. At ang kaligtasan hindi bukas, hindi mamaya. Now is the day of salvation. Kailangan mong tanggapin ng Panginoon sa iyong tagipusoon bilang Ginoo at manluluwas. Ang 4 na bagay lang yan accept, we need to accept na hindi natin kayang iluwas or iligtas ang ating sarili. Kinahanglan natin ng Ginoo na siyang tanging daan, buhay, ang katotohanan para tayo ay maligtas. I-accept natin yun. Pag di natin in-accept sa ating sarili, nagpapakita lamang na sinasabi natin na okay lang ako, kaya kong iligtas ang aking sarili. Pero kung aaminin mo sa sarili mo, i-accept mo na tanging si Hesukristo lamang ang magliligtas sa iyo, sabi nga dyan, makakamtan mo yung tinatawag na kaligtasan na galing sa ating Panginoon, yung regalo. And pangalawa, believe. Believe na kahit hindi mo nakikita ang Ginoo, literally, ay gapati ka, gatuo ka, gasarig ka, na ang Ginoo natin nag-i-exist. Siya ay buhay. Siya ay nagliligtas. Siya ay nagbabago ng buhay. At ang Ginoo natin kailanman, sabi nga dyan, ay hindi nagbabago. Believe. Because sabi sa Bible, God is a spirit, and they shall worship Him in spirit and in truth. Ibig sabihin, or butambalon, ang Ginoo natin o ang Diyos natin, hindi mo talaga siya makikita, ni hindi mo siya mahahawakan, pero kailangan mong mag-believe sa Kanya. At ang pangatlo, confessed. Ano man yung nahimo natin na sala or kasalanan, ang Diyos natin ay God is a forgiving God. God is a loving God. Patatawarin niya tayo, mamahalin niya tayo unconditionally. But we should remember always, God is a just God. Sa lahat ng ating gagawin, may kaparusahan, may consequence. Ang judge hindi yan mag-aano na okay lang, yung nahimo mo, sige, bibigyan kita ng freedom, magiging malaya ka. Ang Diyos natin, hindi amo na. Kaya maging seryoso tayo sa di-decision natin, sa pagtanggap natin sa Panginoon. Confessed. Ano man yung nahimo mo na sala previously, malaki man or maliit sa tingin ng iba, pero it's almost the same. Pareho lang na kasalanan or sala. Kinahanglan natin i-accept sa sarili natin na ang pagsisisi ay hindi kalugihan, hindi kawalan. Pag sinabi nating confession o pag sinabi nating repentance is a change heart, change mind. Kailangan nating i-surrender lahat sa Panginoon. And then the last decision. Sabi nga dyan, i-accept mo man ang katotohanan, i-accept mo man ang Ginoo, and then mag-believe ka man sa Kanya, mag-confess ka man sa Kanya, pero sa isip mo lang, pero without decision, na batulon ang regalo ng buhay na walang hanggan, ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga dyan, walang mangyayaring pagbabago. Sabi nga dyan, useless, meaningless. Kaya sa oras na ito, ay nasaan ka man, nandiyan ka man sa tahanan, sa opisina, o sa trabaho na malayo sa iyong mga mahal sa buhay or sa ibang bansa, ay hanap ka ng isang lugar na tahimik. Mangamuyo ka doon at
mangamuyo ka na pangamuyo na sa iyo lang. At ang pangamuyo na yan, sabi nga dyan, seryosohin mo. Ang pangamuyo is pamaagi lang. Pero ang magluluwas sa iyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pagpangamuyo mo, panggitin mo na, sabihin mo na, Ginoo, nagpasalamat ako sa oras na ito na nabatian ko ang kamatuoran. At sa oras na ito, ako'y nagdesisyon na tanggapin ka sa aking tagipusoon bilang Ginoo at manluluwas. Gina-accept ko na ako'y makasasala. Wala ako mahimo, wala ako ikasarang. Kinahanglan kita, Ginoo. Gapati ako gatuon na ikaw lamang ang manluluwas at magbabago na aking kabuhi. And I believe na ikaw ay tuod-tuod gid na Ginoo. Sa oras na ito ay pinagsisisihan ko tanan ang aking nahimo na sala. Baguhin niyo, Ginoo, ang aking tagipusoon, ang aking kabuhi, at ikaw manahan maghari sa aking tagipusoon. At 100% gatisisyon na ako na ikaw lamang ang aking sambahin, purihin, at paglingkuran sa aking kabuhi. Lord, I need you, Lord. Save my life. We thank you, Lord, for your promises. Thank you, Lord, for your grace, your mercy, and your goodness. Thank you, Lord, sa kaluwasan na ginhatag mo. Itong aking pangamuyo. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pagpadayon po natin, makikita natin dito na pagkatapos, kailangan niyang manalig at buong pusong ilagak ang pananampalataya kay Jesus tulad ng ginawa po ninyo. At mababasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 13, nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako sa atin ng Panginoon. And then Romans chapter 1 verse 6, sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Hesukristo. Nakapaloob dito ang pagsisisi, ang pagbabago ng isipan patungkol sa kasalanan at kay Kristo, at pagtawag sa pangalan ng Panginoon. So tulad po ng ginawa mo, or nakikinig ka ngayon at nais mong gawin ito, ay huwag nang magdalawang isip. Padayon lang na himuon kung ano ang kabubuton ng Ginoo. And ang pakahulugan ni Kristo sa doktrina ng kaligtasan ay ang pagliligtas sa biyaya ng Diyos mula sa walang hanggang parusa dahil sa kasalanan. At ito ay ipinagkaloob sa mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kalakip dito ang kondisyon ng Diyos na pagsisisi, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Tandaan po natin yan, at wala nang iba. Kung titingnan po natin at babasahin po natin sa mga Biblia po natin, sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang Diyos ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Hesukristo. At nakadepende sa Diyos kung sino ang kanyang pagkakalooban ng kaligtasan at iingatan hanggang wakas. Because kung titingnan po natin, kung gagawin natin yung mga bagay na ito, susundin natin ang salita ng Diyos, ipamamuhay natin, diyan natin makikita na pwede pala akong mabuhay ng may kapayapaan, mabuhay ng may kasiyahan, kasi ang tanging nagbubuo ng aking kabuhi walang iba kundi si Kristo. Ang taong ligtas ay, sabi nga dyan, anuman yung dumating na mga pagsubok ay
kaya niya mapagtagumpayan, malalabanan niya because of the grace of God. At malinaw na binanggit sa Biblia na kapag ikaw ay wala pa kay Kristo, sabi sa John 8:44, you are of your father the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning. He abode not in the truth. He is a liar and the father of it. Kita po natin na kapag ikay wala pa kay Kristo, ang layo-layo ng buhay mo sa Panginoon. Ang ama mo ang yawa. Kaya may mga bagay kisa na hindi man natin gustong gawin, pero bakit nahihimo natin? Especially ang pagsisinungaling, ang paggawa ng sala, because hambal sa John 8:44, you are of your father the devil. Pero nung ikaw ay nagdesisyon na, kung ikay nagapamati sa oras na ito, luwas ka na, nagdesisyon ka na, ang sabi sa Bible sa John 1:12, but as many as received him, he gave them power to become the sons of God. Anak ka na ng Diyos. Ang anak ng Diyos, sabi nga dyan, ay lakad ka na ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi anak ka na ng Diyos eh. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng conviction, makakalikaw ka na o makakaiwas ka na doon sa mga bagay na sala. At dyan natin makikita, kapag ikay naluwas na, ay may assurance na ginhatag ng Ginoo sa bawat isa sa atin. Sabi niya sa John chapter 10:28-29, kailanman ay hindi ka na maagaw sa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, dalawang bagay ang dapat ating maintindihan, tinatawag nating assurance of salvation, na mahambal mo sa sarili mo, I am 100% saved because of the grace of God, because of the mercies of God, because ang Ginoo ay nasa aking tagipusoon na. And hindi lang yun yung tinatawag nating eternal security, na mahambal mo din sa iyong sarili na Ginoo ang nagakapot ng aking kaluwasan. Kaya ang kaluwasan ko kailanman ay hindi na madula. John chapter 10 verse 28 and 29, hindi na madula ang kaluwasan. At ang pangako ng Diyos, sabi nga niya, kapag ikaw ay kay Kristo na, sabi niya, di ba, you shall never perish. Hindi ka na mapapahamak, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Even ang kaaway, kahit anong gawin niya, hindi ka na maagaw sa kamay ng Panginoon. Who can separate us from the love of God? Tribulation, famine, o ano pa man, nakedness, o ano pa man. Sabi nga dyan, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Panginoon. So, wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Sa oras na ito, kung naintindihan mo ang kaligtasan na ito ay plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na tayong lahat ay maluwas, muling maibalik ang relasyon natin sa Panginoon, at mabuhay tayo ng buhay na may Diyos sa ating tagipusoon, a godly life. And sabi nga dyan, na lumalakad tayo sa Espiritu, we walk by faith and not by sight. So maraming salamat sa inyo sa oras na ito. Naway nagbigay ito ng encouragement sa atin, at na-open yung ating mga isipan, ating tagipusoon, na kailangan ko pala ang Panginoon sa aking buhay. Kailangan ko pala siyang tanggapin. At higit sa lahat, kailangan ko palang ipamuhay yung buhay ng isang Kristiyano. Kung gusto mong lumago sa buhay Kristiyano, ikaw ay bagong Kristiyano pa lang or tumanggap ka sa araw na ito, ay humanap ka ng simbahan na nagtuturo ng Biblia. Tinuturo si Kristo, tinuturo ang kaligtasan, itinuturo ang mga bagay na katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, ikaw mismo sa sarili mo ay mag-grow ka sa pamamagitan ng pag-study at pagpangamuyo. Sabi sa Bible, study to show thyself approved unto God, a man that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And also, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, sabi nga dyan, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ibig sabihin, pag anak ka na ng Diyos, nagbati ka na sa Kanya, nakakita ka ng simbahan na alam mo doon ka mag-grow, doon ka magagamit, at
doon magiging effective ang light mo at mas lalo ka magiging malalim sa Panginoon. Even yung foundation mo sa Kanya, even ang pagpalangga mo sa Kanya ay padayon ka, magpatuloy ka. Ano man pagsubok, ano man pagdadaanan mo, ay magpatuloy ka. Ang tunay na ligtas ay hindi yan sumusuko. Ang tunay na ligtas ay yan ay magiging matibay sa anumang hamon ng buhay na darating pa sa Kanya. So, thank you very much. Sa Diyos ang kadayawan, sa Diyos ang himaya, sa Diyos ang papuri. Tayo mga muyo, Ginoo, nagpasalamat kami sa oras na ito. Thank you, Lord, sa kaluwasan na ginhatag mo po sa amin. Thank you, Lord, dahil ikaw ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa amin lahat. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa iyong grace and mercy. Salamat, Lord, na kami ay binigyan nyo ng pag-asa at pinangakuan nyo, Panginoon, ng langit na bayan. Sabi niyo sa John 14 verse 1 to 3, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions." Even ikaw, Ginoo, ipaghahanda mo kami ng matitirahan sa langit na bayan. Pero makikita namin, Panginoon Diyos, na hindi dapat kami maging kampante na kami lang ang maluwas, kundi kailangan namin ibahagi ito sa aming mga mahal sa buhay. Kung gaano ka seryoso na totoo ang heaven, ay ganun din ang hell. Ganun din ang yawa. Kaya Lord, tulungan nyo kami na mag-grow, tulungan nyo kami na magpadayon sa pagpangalagad sa inyo. Thank you, Lord, for everything. Thank you for your word. Thank you for the salvation that you've given unto us. We praise you and glorify your name. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Thank you very much, and God bless you all.